Samantala, isang inspiring story na naman ang napanood natin sa Negosyo Tayo. Ito naman yung usaping inspiring pa rin tayo. Binigyang buhay muli ng Philippine Ballet Theater. Wow. Ang original na ballet performance at tumutukoy sa istorya ng buhay ng ating bayani na si Andres Bonifacio. Ito ang Andres KKK. Para bigyan tayo ng papiaw, kasama natin ngayon ang ilan sa mga magtatanghal na sina Matthew Davo at Jessa Tangali. Welcome sa Rise and Shine Pilipinas. This is Profi together with us. Good morning, guys. Kwentuhan niyo naman kami sa inyong memorable experiences at struggle sa inyong paghahanda. How did you prepare for this? Good morning po. First of all, I'm honored and grateful for the opportunity of portraying the role of Andres Bonifacio. Natutunan ko dito na ma-internalize ko yung character as Andres Bonifacio, and itong ballet is very demanding, very emotional, especially technically, and most especially sa acting. So it's very dramatic and switching emotions, like kung galit ka, dapat galit ka, kung in love ka, then in love ka din. And yun, lahat ng yun ina-apply ko sa pagganap ko bilang Andres Bonifacio. Alright, of course, Matthew, anong pakiramdam na ikaw ay gaganap bilang Andres Bonifacio? Ano ba ang dapat abangan dito sa Andres KKK since this is an original Filipino ballet performance? Andres Bonifacio is very inspiring, very kung kinikwento dito kung paano nakipaglaban si Andres para sa bayan, at ang kwento ng love story ni Andres, and kung ano ang nangyari kay Andres, yun ang dapat natin aabangan. How about si Miss Jessa naman? Kwentuhan niyo naman kami sa inyong memorable experience at habang pinoportray mo yung inyong character, ano naman yung natutuhan mo dito? Hi, good morning everyone, mga ka-RSP. For me, memorable yung unang beses namin inaral yung sayaw ni Andres at Oryang. Ito yung sayaw ng kanilang ligawan, kung paano namuo yung pag-iibigan nila. Tumatak sa akin kung gaano kaganda yung pagkakasundo ng sayaw at musika. And doon ko na-realize na same with Matthew, na very demanding yung piyesa na ito ni Sir Hener Karingal, yung choreographer ng Andres KKK. Dahil kailangan maipakita namin kung paano nagtutulungan yung musika at sayaw para ilahad yung emosyon at yung kwento. Actually, our artistic director, Ron Hainario, was an original Andres from the 1996 staging, from the very first na pinalabas siya. And siya mostly yung nag-restage ng ballet for us, so very special na we get the chance to hear directly from an original cast and for him to pass on that knowledge to us. I think dapat nilang abangan dito sa palabas namin kung paano namin maipapakita yung kasaysayan natin, yung revolusyon and pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng sayaw. So we really hope for you to come and experience Hener Karingal's choreography. He really molded his work poetically to present Andres Bonifacio's life and heroism. So we encourage you to watch and be in the same space and feel the emotional intensity of the ballet. Grabe, blood and tears panigurado pagkakagawa nila dito, Ice. Kasi imagine, madalas musical theater or theater, pero at this point, through body language, through gesture, movement, kailangan mo ikwento sa mga manonood. Yung details talaga ng pag-aarte. And that's live. Walang taping-taping dyan, dire-diretso yan. Pero we wanna know, Matthew and Jessa, bilang kasali sa play na ito, habang pinaportray ninyo ang inyong karakter, we wanna know, ano bang natutuhan ninyo? Let's go with Jessa muna. Okay. There's so much to learn from our heroes, from our history. Pero I think yung pinaka-tumatak sa akin is how the collective spirit of Filipinos can spark change. Yun talaga. Sharing the same love, holding on to that same hope, can bring out the best in us. So, yeah. And Matthew? So ako naman, ang natutunan ko dito ay like sa current situation natin ngayon, like parang nangyayari na naman yung past, dapat yung
yung present ngayon ma-learn nila yung kung ano yung nangyari sa past. So like, yeah. Alright. Siyempre, Matthew, gusto namin malaman din bakit mahalaga ito panoorin, lalo na sa panahon ngayon. Ano kaya yung diff din nung pinortray ito way back 1996 versus sa dapat namin abangan 30 years after? Yes. Go ahead, Matthew. Well, kaabang-abang po ito karapat-dapat po naabangan ito kasi yun nga, sa sinabi ko kanina sa current situation natin, like nababagay din sa panahon ngayon na yun, na ma-learn nila yung past and ma-realize nila na ma-realize nila na yung nangyari sa nakaraan ay bumabalik na naman sa present ngayon. I see. So ano naman yung mensahe mo para sa inyong mga manonood for this play? And kailan ito mapapanood, Matthew? Mapapanood po ito na sa darating na August 22, 3 p.m. and 7 p.m. and August 23, 3 p.m. sa Rockwell Proscenium Theater, Rockwell and Makati City. Alright, yung mensahe mo na lang sa inyong mga viewers to watch this play. Please watch PPT and support Philippine Ballet Theater. This ballet is worth to watch. And I hope to see you all in the theater. Kikiligin ba kami dito, Jessa, bilang ikaw ang Oryang, ang Aurora? Sana! Sana may pakita namin ng mabuti. So, please come and watch. Also, please follow our Facebook page and Instagram for updates and upcoming shows also. So, maraming salamat po. Meron bang Alright. age limit dito? Since this is also educational, di ba? Yes, Hanggang mga anong bata. edad ba ito na pwede? Sana maraming makapanood na estudyante kasi, yes, as you said, very educational. Since this is a story of our revolution, medyo may mga maraming eksena na mabibigat. Okay. Ayun. So may patnubay dapat ng magulang. Yeah. Ayan. Ang maraming salamat sa inyo, Jessa at Matthew. At di natin dapat palampasin at dapat suportahan natin ang nalalapit ninyong pagtatanghal. Thank you so much. Thank you so much, guys.